guys, isa din sa mga mahirap na klase ng ugali ng pasyente is yung makulit. As in, yung makulit na kaka-assist mo lang, kaka-explain mo lang sa kanya. Since elderly na nga siya, yung unang-una mag-agree siya. Okay, ganun, ganyan. Akala mo, naintindihan niya talaga yung sinasabi mo. Tapos may ulit gagawin niya ulit. And, syempre nga guys, dun sa facility namin, may mga pasyente kami guys talaga na na may naka-wheelchair sila, pero kaya pa nilang igalaw tong mga kamay nila, paa nila. Sadyang, hindi na lang sila talaga makatayo, dala ng katandaan. Pero, kaya pa nilang gumalaw ng wheelchair. And, yung mga pasyenteng nagbabalak tumayo, na akala nila kaya pa na nila sa sarili nila. Tapos may mga pasyente na may gusto silang puntahan, gusto nilang umuwi, igagalaw nila yung wheelchair nila. Syempre ikaw may ginagawa ka, tapos makikita mo itong pasyente na to na biglang gumagalaw. Sa amin guys, lalo sa facility namin, hindi mo pwede talaga mahayaan yung pasyente na mawaglit sa mata mo. Kasi once na minsan mawaglit mo sila, pwede silang may chance na tumayo sila sa wheelchair nila. Kasi akala nila 100% capability pa silang tumayo. May mga ganong pasyente talaga guys. And hindi talaga maiwasan na mapapasigaw ka na, bakit ka tumatayo? Ganon. As in, hindi talaga maiwasan. Grabe. And yun, igagalaw nila yung wheelchair nila kung saan nila gustong pumunta. Tapos, may mga pasyente talaga gusto CR ng CR. Yung tipong, pag inupo mo sa CR, hindi naman talaga magsi-CR. Alam mo yun? Yung tipong umupo lang siya sa CR. Gusto niya lang umupo dun. Trip niya lang yung CR upuan. Ewan ko, minsan tataka din ako sa sarili ko na bakit kaya pag tumatanda kang trip mong umupo sa CR? Hindi ko gets. Kahit ako minsan tinatanong ko yung sarili ko na bakit may mga pasyenteng trip umupo or tumambay sa CR? Ganon. Siguro, nare-relax ba sila doon? Kasi, may mga pasyente kami na, alam mo yun, kaka-CR mo lang. Actually, akala mo si CR siya kasi sasabihin niya na si CR siya. So, iuupo mo ngayon siya sa wheelchair, sa CR. Kasi may mga pasyente guys na kaya pa nilang dumumi sa CR talaga Kaya pa nilang dumumi. And may mga pasyente talaga na overall na everyday na naka-diaper. Pero may mga pasyente na kaya pang umupo sa CR, sa bowl. Kailangan mo lang i-assist, kailangan mo lang i-guide, kailangan mo lang na tulungan, ganon. Or from wheelchair, itatransfer mo lang siya sa bowl. May mga ganong klase ng pasyente. And, alam mo yun, yung kakadala mo lang sa kanya sa CR, syempre hindi naman magaan diba? Hindi magaan, ang hirap din mabigat din ng mga pasyente, lalo pag elderly, kasi wala na silang lakas. So, lahat ng lakas mo, ikaw ang ng lakas mo So, yun, kakaupo mo lang sa kanya sa bowl, kakapunta mo lang sa kanya sa CR, kasi sabi niya na si CR siya. Tapos, maya gusto niya ulit pumunta sa CR, pero hindi naman talaga siya nagsi-CR. Diba? Parang, kahit ako minsan nai-stress ako na, nakakailang CR ka na, nakakailang punta na tayo sa CR, hindi ka pa rin ba tapos sa trip mong yan? May mga ganong klase talagang pasyente guys na trip talaga nilang pumunta sa CR. Hindi ko alam kung bakit. So, ayun. Pero minsan nakakatawa din kasi nakakatawa na, nakaka-stress na, nakakainis. Alam mo yun, halo-halo na Halo-halo na. And guys, isa din sa mahirap na asikasuhin ng klase ng pasyente, guys, is yung pasyenteng laging galit. As in, laging galit, yun to the point na yung mood niya araw-araw galit. Actually guys, meron kaming pasyente na lagi talaga siyang galit. Yun talaga yung mood niya. Hindi siya nagbabago. Mood niya talaga yun. Everyday, lagi siyang galit. Ganun. Hindi lang siya galit guys may times na nananakit pa talaga siya. Dahil yun yung mood niya. Araw-araw. Walang binigay ang Diyos sa kanya na hindi siya galit. Meron kaming pasyenteng ganun guys. And talagang nananakit siya. Nananakit talaga siya guys. Once na mahawakan mo siya. Tapos, andun yung hormones niya talaga. Ganun. And then nung pumasok ako, syempre, habang tumatagal ako sa trabaho, mga parang alam mo, unti-unti mo bina-background check yung mga pasyente na bakit sa ganito, ganyan siya, bakit sa ganito, ganyan siya. And alam niyo guys, na-discover ko na yung partner pala niya, nung kabataan niya, is sinasaktan siya, yung married life niya. Tapos wala silang anak. Tapos everyday pala siyang sinasaktan ng
partner niya. Kaya alam mo yun, yung experience niya na yun, na tumanda siya, nadala niya. Siyempre nga naman, guys, diba, sobrang traumatic nun. Everyday sinasaktan ka ng asawa mo, tapos wala kayong anak. Tapos everyday sinasaktan ka ng asawa mo. Yung asawa din nun, guys, pinasok din sa facility namin, mas nauna lang siyang nawala kaysa dun sa babae. Babae yung pasyente namin na yung laging galit, nananakit. Yun, nalaman ko, yung lalaki mas naunang nawala. So, yun yung lalaki daw, lagi daw pala yung sinasaktan yung babae. Kaya guys, yung pasyente na yun, kumbaga parang na-stuck siya dun sa memory na yun, na-stuck siya dun sa pangyayari na yun, na lagi siya sinasaktan ng asawa niya. Kaya anytime na minsan na-assist mo lang siya, akala niya sasaktan mo siya, kaya magwawala siya, kaya nagagalit siya, ganun. Pero, kaya minsan ang hirap niyang asikasuhin, lalo pag magpapalit ng diaper. Kailangan mong hawakan yung kamay niya. Kasi once na hindi mo mahawakan, igaganon niya sa'yo eh. Hahampasin ka niya ng ganon. Kasi nga galit siya eh. Alam mo yun, di ba? Parang ang lungkot. Everyday, ganon yung mood niya. Galit siya. Di ba? Kaya, alam mo yun, sobrang hirap din pala talaga kung ano yung naging experience mo habang bata ka. Madadala mo talaga siya hanggang pagtanda mo eh. Kasi yung mga short-term memory, hindi mo na talaga matatanda. Mga matatanda mo yung mga long-term memory na hanggang pagtanda mo, madadala mo. Kaya sabi ko sa sarili ko, habang bata ka, habang okay ka isip mo, gawin mo makabuluhan yung buhay mo. Gawin mo maging masaya yung buhay mo. 'Di ba? Kaya nga, naintindihan ko din siya. Kaya nung pag ina-assist ko sa guys, mas lalong lumawak yung pangunawa ko sa kanya na kaya siya ganito kasi naging traumatic yung buhay niya. Kaya nung tumanda siya, as in, yun na, nadala niya lahat, hindi niya na nakalimutan yung pangyayari. Syempre nga naman, di ba? Ang hirap nun, di ba? Partner mo, araw-araw kang sinasaktan, tapos wala kayong anak, di ba? Eh, syempre, babae siya, hindi siya siguro makalaban. Usually naman ganun eh. And usually talaga yung mga babaeng Hapon, guys, talagang nagtitiis sila sa asawa nila kahit nananakit. Tayo lang yung mga Pilipino na once na sinaktan tayo, eh, kahit naman sa bagay sa atin, di ba? Kahit minsan sinasaktan na tayo ng partner natin or yung iba, sinasaktan sila ng partner na nagtitiis pa rin sila eh, for the sake of the family. Lalo pag may mga anak. Pero sila wala silang anak, kaya hindi ko alam kung bakit nagtiis yung babae. Siguro mahal niya rin talaga yung partner niya. Pero di ba ang hirap, imagine mo kung ikaw yung nasa sitwasyon niya, everyday ka sinasaktan ng partner mo. Kaya nadala mo yung traumatic experience na yun hanggang sa tumanda siya. So, ayun, na-realize ko na, kaya pala siya ganun. Kaya pag, ina-assist namin siya, as in, sobrang smooth. Kailangan talaga, maingat ka talaga sa kanya. Kasi once na hindi niya magustuhan yung hawak mo sa kanya, kahit saan mo siyang hawakan parte ng katawan, guys kahit saan mo siyang parte ng katawan hawakan, nagwawala siya, nagagalit siya. Kasi, nasa isip niya siguro, nasasaktan mo siya. Imagine niyo yun, di ba? Ang hirap, tumanda ka ng ganun, yung nararamdaman mo. Kaya nga sabi ko, may mga pasyente na may masaya lang, siya naman laging galit. Kaya nasasabi ko, pag hindi pala naging maganda yung experience mo simula pagkabata hanggang sa tumanda ka, magiging ganun yung ugali mo. Kasi may mga pasyente na masaya lang eh. Kaya nga nasasabi ko, itong pasyente na to, naging masaya siguro yung pagkabata niya. Naging masaya siguro yung experience niya nung bata siya. 'Di ba? And itong pasyente na to, hindi naging maganda yung experience niya. Which hindi naman din talaga. Kasi kung sinasaktan ka nga din naman ng mga partner. And guys, sa company pala namin guys, may 3 klase ng facility. And yung mga facility na yun guys, nakadepende rin yun sa klase ng pasyente. So, may 3 klase kaming facility. Unang-una guys, yung mga pasyente na wala na lang kasama sa bahay. Pero, capability pang gumalaw. As in 100% kaya pa nila yung sa sarili nila. Wala lang silang kasama everyday sa bahay. So, sinusundo yun guys, ng company namin. Sinusundo siya everyday, 8 a.m. hanggang 5 p.m. And then, pag after 5 p.m., ihahatid na rin siya sa bahay kasi doon siya matutulog. Sadyang kailangan lang talaga ng may magpapaligo, doon sila maliligo sa facility na yon, maliligo, and mag-aasikaso ng pagkain nila, which is magpe-prepare ng pagkain nila. Pero kaya pa nilang gumalaw. And
100% pa din yung utak nila. Kumbaga parang wala pa silang Alzheimer or what. As in 100% okay pa yung pag-iisip nila. Sadyang wala na lang din silang kasama sa bahay nila. Kaya ipinapasok sila or ina-apply sila ng mga pamilya nila na everyday magpupunta sila dun sa facility na yon para doon sila mag-i-stay ng isang buong araw. And then after ng trabaho ng anak niya, syempre sa gabi, uuwi ulit sila ng company namin. So, ayun, yun yung klase ng isang facility. And yung pangalawa, guys, is yung facility na okay pa yung isip mo, 100% pa yung isip mo, 100% capability ka pa din gumalaw, pero wala ka na lang sadyang makakasama sa bahay everyday. And kadalasan yung mga pasyenteng ipinapasok dun sa facility na yon, sa pangalawang facility na yon, is yun yung may mga anak na nasa malalayong trabaho, na hindi everyday makakauwi, sadyang pag-emergency na lang nakakauwi yung pamilya nila. So, ipinapasok sila ng pamilya nila dun sa pangalawang klase ng facility kasi wala nang silang makakasama everyday sa bahay. Pero 100% kaya pa nilang gumalaw, pati yung isip nila okay pa. Wala na lang mag-aasikaso syempre nung paglalaban ng damit nila, pag oras ng ligo, mag-aasikaso ng pagligo sa kanila, mag-prepare ng pagkain nila. Pero 100% okay ka pa. Sadyang wala ka na lang talaga makakasama sa everyday sa bahay nyo. So, ganon. And yung pangatlong facility, guys, which is super struggle, nandun lahat talaga ng experience na may experience mo everyday, is sa facility namin. Kasi sa facility namin, guys, andun lahat ng klase ng pasyente na sobrang hirap ng asikasuhin. Like, andun lahat ng mga bedridden, mga pasyenteng hindi na talaga as in 100% hindi na kayang asikasuhin yung sarili, ganon. And doon na talaga, kami na talaga yung nagpapaligo, naglilinis ng kung ano mo yung dapat linisin sa kanila, nag-aasikaso ng gamit nila, mga bedridden, Alzheimer, mga malalang sakit, mga talagang hindi na kayang asikasuhin yung sarili. So, kami na yun talaga yung gumagawa nun. And dun talaga sa facility namin, nandun lahat ng klase ng struggle na mararanasan mo everyday. And guys, dun nga pala sa facility namin, sad to say, lahat ng mga pasyenteng ipinasok doon sa facility namin, hindi na sila guys nakakalabas or hindi na sila pwedeng ilabas ng pamilya nila nang hindi sila nawawalan ng buhay. So, ayun, once na ipinasok ka dun sa facility namin, ibig sabihin nun guys, yung pamilya mo din is kung ano man yung mangyari sa'yo, like biglaan kang mawala, tanggap na nila. Ganon. Kasi hindi ka pwedeng ilabas sa facility namin, guys. And walang lumabas sa facility namin nang may buhay pa. Halos karamihan ng mga pasyente na ipinasok sa facility namin is halos karamihan ng lumabas is wala nang buhay. Which is isa rin yun, guys, para sa akin na mahirap na experience bilang isang care worker is yung mga pasyenteng inilalabas na kasi wala nang buhay. Lalong-lalo na guys, kung yung pasyente is as in talagang naging very close mo or naging favorite mo, kahit pa sabi mong short-term memory lang yung natatandaan ng pasyente na yon. Actually guys, meron akong isang pasyente na talagang until now, hindi ko siya makakalimutan. Alam niyo guys, yung pumasok ako dyan, ang daming staff, ang daming care worker na nag-aasikaso sa kanya, ang dami na rin nag-aalaga sa kanya, kasi bago lang ako, pero hindi niya guys alam na iba din yung lahi ko sa mga ibang care worker na nag-aalaga sa kanya. Alam niyo guys, yung sobrang pumasok ako dyan, malakas pa siya nung mga panahon na yun malakas pa siya, pero ano na siya guys, may Alzheimer na rin siya, and then dumating dun sa point na kailangan na niyang nanghina na siya, nilagyan na siya ng iba't ibang klase ng aparato, like oxygen, naka-oxygen na siya, as in naka-monitor na rin yung heart rate niya, as in talagang naka-bedridden na siya, pero alam niyo guys, yung isa sa mahirap, kasi yung pag-oras ng palit ng diaper, yung kinakausap ko pa rin siya na sinasabi ko sa kanya na kaya mo pa yan, magpalakas ka pa, kaya mo pa yan. Alam niyo guys, yung ako lang yung natandaan niyang pangalan. Tapos tandaan niya rin yung boses ko guys, na once na nagsalita ako, binabanggit niya yung pangalan ko, na ikaw ba yan? Ikaw ba ganito? Ganyan. Tapos sasabihin ko, oo ako to, ganyan. Yung
ang sarap din sa pakiramdam na kahit pa sabihin mong, alam mong may Alzheimer siya, natandaan ka niya. Kasi yung pangalan mo yung binabanggit niya. As in, sumalangit na yung kaluluwa niya. I think, habang buhay ko siyang maaalala. Lalo sa experience ko bilang isang care worker. Kaya, guys, ang hirap din maging care worker or caregiver. Kasi, lalong-lalo na pag mga times talaga na nawawalan kayo ng pasyente. Pero guys, hindi kasalanan ng facility, hindi namin kasalanan kung bakit nawala. Sadyang, na kasi guys yun na yung, baga parang, yun na, talagang hanggang doon na lang yung buhay niya. And guys, sa amin nga pala, once na ipinasok ka nga pala sa elderly guys, hindi ka ipinasok sa elderly facility para gamutin. Kung halimbawa may malalakang sakit. Hindi ka ipinasok doon guys para pagalingin pa yung sakit mo. Ganon. Ipinasok ko na lang doon kasi tanggap na ng pamilya mo kung anytime pwede kang mawala. Ipinasok ka doon kasi kailangan mo ng assistant habang buhay ka pa. Pero hindi ka ipinasok doon para i-treat pa kung ano man yung sakit na malalang meron ka. Kumbaga parang andoon ka na lang para i-maintain yung mga gamot mo, yung mga pangangailangan mo everyday, ganon. Pero hindi ka na ipinasok sa elderly facility para i-treat kung ano man yung malalamang sakit. Kasi guys, halos karamihan ng mga pasyenteng ipinapasok sa elderly na may mga malalang sakit na ready na yung pamilya na anytime pwede siyang mawala. So, ganun guys, 'di ba? Ang hirap kasi 'di ba? Inalagaan mo 'to, inasikaso mo 'to everyday, nakakasama mo everyday, and then biglang one day, kadalasan nga ganun minsan rest day ko kinabukasan mawawala si pasyenteng ganito. Alam mo 'yun, yung kasi guys, everyday parang yung pakiramdam na parang halos hindi man kayo magkakakilala, magkakadugo, hindi ka man nila personally kilala, pero mapapalapit ka sa mga pasyente. Alam niyo yun? Kaya nga, minsan may mga tatanong sa akin mga katrabaho ko na, kayo ba, inaalagaan niyo ba yung, or meron bang ganitong klase ng pasyente, ganitong klase ng facility sa Philippines? Ganun, tinatanong nila ako. Sinasabi ko na oo, meron, pero kadalasan kasi, once naging elderly isa sa pamilya namin, usually pamilya ang naglo-look out. Nasa poder ng mga anak or kung sino man sa pamilya ang nag-aasikaso. Kasi ganun tayo mga Pilipino, which is, minsan nalulungkot din ako sa culture nila. Kasi once na naging pabigat ka na, hindi mo na kayang asikasuhin yung sarili mo, yung, alam mong hindi ka na capability gumalaw, ipinapasok nila sa ganung klase ng facility. Which is, sa atin kasi, diba, hanggat kaya nating alagaan, kaya tayo, once na mawalan tayo ng mahal sa buhay, lalo na kung elderly, tapos tayo pa yung nag-alaga, sobra yung attachment sobra yung bigat sa atin, di ba? Kaya sila, minsan, nawawalan kami ng pasyente, tapos susunduin ng pamilya, yung katawan ng pasyente. Alam mo yun, minsan napapaisip ako na, nagluluksa ba talaga siya? Kasi hindi naman niya nakasama na hanggang sa araw na mamatay. Alam mo yun, hindi niya naman nakita yung huling hininga nung isa man sa pamilya niya, nung pamilya niya, yung elderly na yon. Kaya minsan nagtataka din ako, pero siguro normal reaction talaga na malulungkot ka, 'di ba? Malulungkot ka kasi nga isa sa pamilya mo. Pero bilang isang care worker, mas mabigat Mas mabigat yung dala namin. Yung dala-dala namin bilang isang care worker or caregiver once na may mawalang pasyente. Kasi everyday ikaw yung nag-aasikaso, nagpapakain, nagpapalit ng diaper, nagpapaligo. As in, lahat ikaw yung gumagawa Ewan ko sa kanila, ewan ko sa mga katrabaho ko, pero sa akin kasi ganun Ganun. Kaya pag yung pasyenteng lagi ko naaasikaso, tapos nawala. Kaya sobrang bigat din. Ganun. Pero syempre, masasabi ko na lang din sa sarili ko na mas okay na rin yun. Kasi nakapahinga yung katawan. Kasi syempre, di ba, ang tanda na nila di ba? Kumbaga parang tanda na nagsasuffer pa sila. Alam mo yun? Kaya minsan napapasabi ako na okay na rin yan. Magpahinga ka na para at least peace na yung katawan mo. Hindi ka na nahihirapan. Ganun. Mahirap guys. Mahirap maging isang care worker, caregiver. Kasi lahat dyan mararamdaman mo. Lahat mararanasan mo. Mahirap guys. Mahirap maging isang care worker or caregiver. Lalo na kung nasa isang facility ka. Kasi halos lahat dyan mararanasan mo, lahat may experience mo.
Kaya everyday ka talaga magkakaroon ng experience, idea. Kaya guys, nung once na naging care worker ako, dati, hindi naman talaga maiwasan di ba? Kahit nasa kali tayo may mga elderly talaga na, or senior citizen na, grabe din talaga yung ugali. Pero nung once na pumasok ako guys, as a care worker, na naging care worker ako, nagbago yung idea ko guys. Nagbago yung pangunawa, nagbago yung idea ko sa mga elderly, nagbago yung pananaw ko bilang isang care worker, nagbago yung pananaw ko guys bilang isang tao, and mas lumawak yung kaalaman ko, opinion ko sa mga senior citizen and elderly, especially sa mga elderly na talagang wala ng capability, na alam mo yun, may Alzheimer na, may mga sakit na, gano'n. As in, sobrang lumawak talaga yung idea ko and pangunawa ko sa kanila na, kaya nila nagagawa to kasi elderly na sila. Kaya nila to nagagawa kasi dala ng katandaan nila. As in, nasabi ko nga sa sarili ko na, ganun pala, no? Babaguhin din pala nung experience mo everyday yung pananaw mo para sa mga matatanda. Ganun. And, kaya ang hirap din talaga guys. Kaya guys, masasabi ko na ang hirap din talaga maging care worker or caregiver. Kahit naman siguro sa ang bansa, mahirap din talaga ang maging isang care worker. Kasi, kailangan mo ng napakahabang pasensya, kailangan mo ng mahabang pangunawa, and pagmamahal. Tayo kasi, pag nagtatrabaho tayo, may kasama tayong pagmamahal May kasama tayong pagmamahal dun sa mga ginagawa natin. Kasi sa mga katrabaho ko guys, hindi ko sila sinisiraan. Pero, na-observe ko sa kanila na pumapasok lang sila para magtrabaho, uwi lang talaga. Yung hindi nila nilalagyan ng kahit anong emotional or physically and mentally connection sa mga pasyente dun sa ginagawa nila. Tayo kasi, siguro talaga nasa culture natin mga Pilipino na gano'n na once na, lalong-lalo na pag as a care worker, yung may kasama tayong pagmamahal sa ginagawa natin, lalo na kung may pasyente tayo. Kasi ako ganun ako Ganun yung nangyayari sa akin, na hindi ko lang to ginagawa para kumita. Hindi ko lang to ginagawa para sumahod. Although, syempre, yun naman talaga yung purpose mo, kaya ka nagtrabaho. Pero, usually, nalalagyan natin ng pagmamahal yung ginagawa natin. And siguro ganun talaga yung culture natin. Sila kasi, ginagawa ko to, ina-assist kita, ina-asikaso kita kasi sumasahod ako sa'yo, kumikita ako sa'yo, diba? Ganun. Kaya parang minsan, naiintindihan ko din sila. Talagang, hindi naman kasi sila guys katulad natin na family-oriented or parang family attachment. Ganun yung attachment sa pamilya. Diba? Kaya nga nagtataka sila na bakit kailangan mong alagaan yung magulang mo kung pwede mong ipasok sa facility. Diba? Kaya ako sinasabi ko sa kanila, sa amin, as a Pilipino, kailangan mo talagang alagaan yung magulang mo once na naging elderly na or kung sino man yung matanda sa pamilya mo. Kailangan talaga na alagaan mo yung pamilya mo. Alagaan mo yung kung sino man yung elderly sa pamilya mo. Kasi yun yung culture namin. Sa amin, pag hindi mo inalagaan ang magulang mo, lalo na kung matanda na, wala kang kwentang tao. Hindi ka matatawag na isang klase ng tao. Ganun sa amin. Kasi, hindi naman pinilit na obligasyon yun, responsibilidad namin yun bilang pamilya and mga lalong-lalo na mga anak. Sinasabi ko sa kanila yun. Sila hindi nila nagagets yung idea na yun. Sa kanila, once pabigat ka na, wala ka ng masasabi mo parang mabigat man sabihin, pero parang wala ka ng kwenta, tatapon ka na nila sa facility. Diba? Ang hirap. Diba? Well, hindi naman natin sila masisisi kasi yun na talaga yung culture nila and hindi naman natin sila pwedeng baguhin kasi yun na yung kinalakhan nila, yun na yung kinagisnan nilang klase ng culture. So, wala tayong magagawa. Kanya-kanya lang tayo talaga ng culture. So, ayun nga guys, yun yung masasabi ko bilang isang care worker or caregiver. Mahirap, pero masaya din. And hindi naman din lahat talaga guys ng situation mahirap. Sa next video ko po, i-explain ko naman po sa inyo kung ano yun naman yung mga para sa akin masaya bilang isang care worker. So, ayun guys, thank you for watching. So, ayun guys, I hope na meron kayong natutunan and nagustuhan nyo tong video na to. And guys, kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe!
And guys, marami pong salamat sa lahat ng mga nagsasubscribe po sa akin. 2,401 subscriber na po tayo. Marami pong salamat sa inyo. And kung meron pa po kayong mga question, na gusto pong itanong sa akin, i-comment down nyo lang po below and sasagutin ko po yan sa aking next video. Ayun lang guys, I hope nag-enjoy kayo. Bye!